Okay, here are 8 lessons I learned this week from August 5 to August 9, 2024. Okay, number 1, set a stop loss already after placing orders. Stop loss based on how much you can afford to lose. So, yan. Quote rate, meron siyang stop loss. Okay, ito. It's tayo ng stop loss, sell. Punta tayo dito. Ito, market orders. Conditional orders, it has conditional orders. Then here we have a stop order. How does it work? Set a fixed stop price at which stock is trading. Ang market sells trigger when the stock price falls to the stock price or lower. Continue. Then yan, lalagyan natin yung kung magkano i-ano natin stop loss natin. Minus minus, plus plus. So, pwede mo rin i-type bawa 74.20. Tapos itong araw na to, ganito ilang shares. Just naman okay, sell. Yan, meron tayo itong attach or none. Stop loss. Patay na lang dyan kung magkano yung stop loss price. Then you sell. Okay, that's simple. If price gap down at the open and not below previous day low, most likely it will fill the gap. So watch the candles at the lower time frame. So in my case, 15-minute time frame ginagamit ko. Then lower than that is 5-minute time frame. Okay, ito no, yan. Ito yung previous low niya. Previous day low. Okay, ito naman kanyang previous day high. Okay, ano nangyari? Nag-gap down. Since etong price na to nag-open is lower than previous day low, ano nangyari? Price continuously go down. Okay? Okay, ito naman. Plot natin yung previous day, ito previous day high. At ito naman ang previous day low. Okay. So here, August 5 to, no? So, tignan natin. Nag-gap down. But not lower. Ito yung gap down niya. Pwede siya dito, nag-gap down. But not lower than this candle. Okay, not lower than that. Ano nangyari? Nangyari, yung umangat-angat pa siya. So, tingnan natin kung magkano siya. Kung i-feel niya yung gap ng gap. Okay, hindi siya nag-feel ng gap. Siya nag-feel ng gap. However, yung loss natin, mas ma-minimize natin. Okay, yung loss natin, ma-minimize natin. Kung hindi tayo basta nagbenta na lang, okay, binigyan natin siya ng chance. Okay, now, yung isang point ko na magdodraw tayo ng gun back. Kunyari, okay, bumaba siya. Ito yung ating trigger candle at yung signal. Hindi siya bumaba dito. Actually, dito tayo magpa-plug pa sa pre. So, nag-gap down siya, no? Gap down. Tapos bumaba uli. Pero di naman siya tumagos dito sa previous day low. So, umangat siya dito. Umangat. So, magiging resistance natin dito by this time. Etong yung opening high. So, dyan. Ito, pwede na tayo magbantay dyan. Ito, pwede natin, will serve as a resistance. O, ngayon, di ba sabi natin, pag bumaba siya lower than the previous candle, benta. But, bibigyan natin ng chance recover sandali bago tayo magbenta. So, yeah. Number 3, watch out for shrinking bear candles, for it is a sign of reversal when it is on the support area. So, look for a support area when price is going down. Ito yung example ng shrinking candle from bullish candle, tapos yan, papaliit siya ng papaliit. But, hindi ito yung perfect na example, no? Dapat talaga ito must be smaller by 20 to 30%. And this one,
Ito rin 30% smaller than this one. So ganun dapat. And then babangga siya dapat dito sa support. Okay, pag meron ka support na pinlock dito or which is dating resistance, most likely price will go up. Okay, pero guys, like what I always say, no, now we are not here to predict. Ang titingnan lang natin yung probability. Hindi siya certain, pero mataas yung probability na gano'n na nangyayari. Okay, ito yung mga hindi shrinking candle. Maliit, so malaki, maliit, medyo malaki. So hindi siya shrinking. At saka ang hinahanap lang natin dito, tatlong consecutive na bear candle. Okay, yung iba pwede naman 5, pero sa akin, sa tatlo lang ako tumitingin. Okay, so again, very important, paplat tayo ng support level. Okay, ito tatlo siya. 1, 2, 3, so mga, pero almost even yung itsura nila. So yun, again, yun, shrinking candle. Kasi naman nakaraan, nag-trade ako, nakakita ako ng mga ganun. Nangyayari, nagpa-panic buying ako. Kagaya ito, tatlo. 1, 2, 3. Ito yung pwede yung support. Ito yung support niya. However, tinagos siya na. Tinago. Bam, bam, bam. Wala na. O, kung sakali, dito pala dapat yung support. Kasi hindi natin alam kung yan ang support niya. Ito yung pinakamalino. Tignan na mo ang support. So, nag-reverse siya dito. Okay, assuming na nag-reverse siya dito. Ilang candlestick yung bomba? 5. Okay. So, pwede rin. Depende sa inyo. Basta as for me, sa lang muna ako tumitingin. So, pwede ko rin improve later on based on my future observe. Okay? So, hindi basta-basta magbebenta. Kailangan titignan kung yung bear candle, papaliit na, shrinking. Tapos papunta na siya sa support. So, most likely, pwede siya mag-reverse. This resistance is a strong support. So, multiple touches, sign of strength. So, kailangan titignan natin. Talagang nagpa-plot tayo ng resistance. Alam natin kung, yung decision making natin, alam natin kung kung malakas yung chance na mabutas yung support. May kita point that it is a strong. Number 5, do not buy stocks. Buy stocks when price is on resistance. Ito, nung nakaraan, in-anticipate ko na magbe-breakout siya. Hindi. Kaya, yun, medyo all-out style doon. Kaya, do not buy stocks when price is on resistance. Okay, kagaya na ito, no? Titignan natin. Oops, ano na siya? Above 21 EMA. Parang papalaki yung candlestick. So, most likely ito lalaki. May volume. Pwede. So, ano nangyari? Okay, hindi pa mga, yun na, sa resistance na. Ang laki ng volume. So, magbe-breakout. Boom. Ano nangyari? Rejected sa resistance. Okay. So, yan yung sinasabi natin. Kaya, pwede bumili tayo pagka-breakout. Pero, sa resistance, huwag tayo mag-assume na dediretso siya. Kung mag-breakout, again, mag-wait tayo mag-breakout. Then, may per 6 breakout candle, yung trigger. Magantay tayo ng confirmation signal candle niya. Then, after that, tayo papasok. Hindi yung masyado tayong agresibo or impatient. So, I have to change that. Now, number 7, use Darvas box on plotting previous day high and low. Determine the 50% and 61.8% level possible breakout and stop. So, may mga stock kayo na nabili. Tapos, bumaba siya. Nung bumaba siya, yun nga, nagpanic na ako. Binenta ko na agad. And kung nagplot ako na itong 50% na to, alam ko na at least bigyan ko siya ng chance na magbago. I mean, mag-reverse. Okay, so importante. Ang maximum, medyo kumita ka na naman, pero bumaba pa siya ng 50% at kaya pa naman ng 61.8% level, pwede pa natin pagbigyan. Okay? Pero kung loss ka na talaga, parang kinain na yung profit natin, kakata tayo 50% pa. And lastly, okay, in this example, ito nakita natin. Pinlat na natin yung Darvas back. Ito yung previous day high niya. Babaan pa natin. Body to body tayo. Body to body. Yung previous high, previous low, itong 9:30. Okay, nung nag-close siya, morning star. Okay, with high volume. So, most likely, tataas yung price niya. So, let's see. Baba ng pababa. Ayun. So, hindi siya umangat. So, now, since nag-breakdown siya dito, lower than the previous low. Most
likely bababa na yan, bababa. Pero hindi umangat. Okay, so ano dito, nag-shake out na kagad siya dito, no? So paano natin poprotekta ng sarili natin dyan? So yun nga, siguro mag-allowance tayo ng ilang percentage, say 2% or 3% below. Doon yung ano natin, possible cut. Naglanong rebound. Naglaglag muna ng weak hands, tapos umangat. Kaya ako natanggal ako dyan first. So nag-glide siya sa 50% Darvas back. Boom, din umakyat. So ang laki na ng inakyat. So kung dito nagpanic na tayo, nag-sell off na tayo, wala na, goodbye na tayo. Kung 50% lang binenta natin dyan, pwede pa. Pero again, yan, dapat mag-set tayo ng totoong resistance, hindi lang yung previous day low. So yan ang lesson natin, isa pa, no? Previous day low, then yung natural support niya. Tingnan nga natin kung tama, kung support dito. Support. Okay, kung naglagay tayo ng support dito, support pa siya. Okay, isa, dalawa. So, yun guys. So, pwede tayo maging aware doon. Previous day low at saka yung support niya. Para hindi tayo ma-shake off. Imagine mo, tanggal ka dyan. Tapos bilang umangat ganun. Ang laking panghina. Napakalaking panghina. Okay, kunyari dito tayo bumili, no? Imagine mo, dito tayo bumili. Kunyari, closing niya. Tapos umangat siya hanggang dun. 5%, no? 5% wala. So, yeah, let that be a lesson to me, to us, na titingin tayo maigi ng support and previous day low. Okay? And selling. Yun yung natutunan ko dito sa LTH na stocks, no? Pili ko nung April, August 5, LTH siya. Kita ko sa kanya pa 50-50 lang, 50%, 25-25. So, nung tinamaan niya na yung TP level ko, okay, nagbenta ako ng 50%. Bumaba siya, not lower than 50%. Nag-reverse siya uli, ang mga naman, pag-asa naman. Nag-breakout siya dun sa back. Okay, in-adjust ko na naman yung aking Darvas back. 50% yan, na-adjust na rin. Bumaba na naman siya uli, nagbenta na naman ako uli ng another. Medyo mas maganda yung kinita natin. We do tranche selling para to avoid yung pagpapanik natin and regrets. Kasi minsan, tapos, mga tayang nakat-cut ka ng todo. Buti natin na yung, paano kung tinamaan yung stop loss mo? Tinamaan na talaga kasi, ibig sabihin, pag-set mo ng stop loss masyadong dikit. So, kailangan talaga mag-adjust tayo sa ating stop loss. Again, una yung kaya natin matalo. Pangalawa, dapat huwag masyadong mababaw. In my case, ako ginagawa ko yung 50%. 50% nung candlestick. Tapos, syempre, yung price ko, yun yung next. Mano yung stop loss price ko na siya. Pero hanggat hindi pa, siya kinakat. Okay, so, lessons I learned this week. So, maano ko to. Mag-stick sa akin at hindi ko na siya maulit kung kakamali na. Okay? In this journey, becoming a consistently profitable trader. Yun ang gusto natin mangyari. Consistent na kumikita tayo. Okay, maliit sa kumikita. Yung paglaki, kasama rin yan. Pag dumating na yung capital natin malaki, ano na tayo, all set na tayo. Alright? For watching, to learn something. Profits be